Magnanakaw! Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong mansyon ng mga Montefalco. Habang suot ni Camila ang isang mapait na ngisi ng tagumpay, si Teresa ay nakaluhod sa malamig na sahig, yakap ang mga mainit na bibingka na alay sana niya sa yumaon niyang amo. Itinapon siya sa gitna ng malakas na ulan, pinalayas na parang isang maruming hayop ni Rafael, ang lalaking pinaglingkuran niya ng tapat sa loob ng maraming taon. Paano nga bababangon ng isang pusong api? Hanggang kailan mananatiling pipi ang katotohanan sa gitna ng marangyang kasinungalingan? Ito ang simula ng isang paglalakbay ng luha, sakripisyo, at ang hindi matitinag na pag-asa ng isang nanay sa puso. Kabanata 1. Huwag mong subukang itanggi ang katotohanan, Teresa. Kitang-kita ng lahat kung paano mo isinilid sa iyong bulsa ang hiyas na yon. Ang boses ni Rafael ay parang kulog na gumasgas sa katahimikan ng malawak na sala. Punong-puno ito ng poot, ng pandidiri, at ng isang uri ng galit na tila gustong sunugin ang buong pagkatao ni Teresa. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang mukha. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang kaliwang pisngi kung saan tumama ang palad ng lalaking pinakamamahal niya at pinakanire-respeto. Ngunit mas masakit ang kirot na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang maliit na basket. Doon sa loob, nakabalot sa malinis na dahon ng saging, ay ang mga bagong luto at umuusok pang bibingka. Iyon ang paboritong kakanin ni Liza, ang yumaong asawa ni Rafael. Ginawa yon ni Teresa ng may pag-ibig dahil alam niyang sa gabing ito, ang ika-5 anibersaryo ng kamatayan ni Liza, ay tahimik na umiiyak ang 3 batang naiwan nito sa itaas ng mansyon. Gusto lang niyang bigyan ng mga bata ng kahit kaunting tamis sa gitna ng kanilang pait na nararamdaman, ngunit ang tamis na yon ay nauwi sa lason. Rafael, maghunos dili ka. Hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang niyo. Ang boses ni Teresa ay halos isang bulong na lamang, nanginginig at hirap lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, wala kang karapatan. Sigaw muli ni Rafael. Kinuha niya ang basket mula sa kamay ni Teresa at walang awa itong itinapon sa sahig. Nagkalat ang mga bibingka sa marmol na sahig. Ang puting keso at itlog na maalat na pinalamuti ni Teresa sa ibabaw ng mga ito ay nadurog, kasabay ng kanyang dignidad. Ang bango ng niyog at nasunog na dahon ng saging na kanina lang ay nagpapaalala ng kalinga, ngayon ay amoy ng isang malaking pagkakanulo. Poor Teresa. Lumapit si Camila, ang babaeng ilang buwan pa lamang na nananatili sa mansyon bilang kasintahan ni Rafael. Marahan niyang hinawakan ang braso ni Rafael. Tila ba nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Rafael, honey, calm down. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo talaga kilala ang mga taong pinapapasok mo sa bahay na ito. Akala mo ay tapat sila dahil mukhang kawawa, pero sa likod ng kanilang amo-among mukha ay isang mapanganib na ahas. Inabot ni Camila ang maliit na bulsa ng apron ni Teresa. Mula roon, dahan-dahan niyang inilabas ang isang kwintas na gawa sa nagniningning na mga brilyante. Ang diamanteng pag-aari ni Doña Imelda. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, ang kwintas ay tila kumukutitap na parang mga mata ng isang demonyo. Ito ba ang bayad sa kabaitan namin, Teresa? Tanong ni Camila. Ang boses ay puno ng pait na pagkukunwari. Ang magnakaw ng mana ng mga anak ni Rafael? Hindi makapagsalita si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kwintas na hindi niya kailanman hinawakan. Paano yun napunta sa kanyang bulsa? Naalala niya ang sandaling dumaan si Camila sa kusina kanina habang siya ay abala sa pag-aayos ng oven. Isang mabilis na pagbangga, isang ngiti. At doon ay itanim na pala ang kanyang kamatayan. Tumingin si Teresa kay Rafael, umaasang makakakita kahit isang bahid ng pagtitiwala.
Ngunit ang mga mata ni Rafael ay kasing lamig na ng yelo. Wala na ang lalaking dati ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na puno ng pagkamuhi. Lumayas ka, ang mahinang saad ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Teresa. Ngayon din, kunin mo ang mga basahan mo at lumabas ka sa pamamahay na ito. Pero ang mga bata, si Miguel, si Sofia, kailangan nila ako. Pagmamakaawa ni Teresa, ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na sa kanyang mga pisngi. Wala silang kailangan mula sa isang magnanakaw. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang ito. Kung makikita pa kitang umaaligid sa mga anak ko, ipapakulong kita ng mabulok ka sa selda. Guards, itapon ng babaeng ito sa labas. Walang nagawa si Teresa nang hawakan siya sa magkabilang braso ng mga gwardya. Kinaladkad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga yabag ng kanyang sariling pagkawasak. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng isang madilim na gabi at ang hagupit ng malakas na ulan. Itinulak siya palabas. Bumagsak siya sa basang lupa. Ang kanyang lumang bestido ay agad na nabahira ng putik. Kasabay ng pagsasara ng malaking pinto ay ang pagpatay sa huling liwanag ng kanyang buhay. Nakatitig lamang si Teresa sa saradong pinto. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang sipayo. Sa gitna ng kulog at kidlat, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang pusong unti-unting namamatay. Bakit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ang tanging natira sa akin ay ang putik at ang hapdi ng isang sampal na hindi ko deserve? Paano ko mapoprotektahan ang mga batang naiwan sa loob kung ang mismong pintong nag-uugnay sa amin ay tuluyan na nilang ipinid para sa akin? Nanatili siyang nakaluhod sa ulan. Isang anino ng babaeng minsan ay nangarap na ang katapatan ay sapat na upang ituring na pamilya. Ngunit sa mundong ito ng mga Montefalco, siya ay nananatiling isang hamak na katulong lamang. Isang taong madaling palitan, madaling saktan, at mas madaling itapon. Walang ititirang kahit anong bakas ng babaeng yon sa pamamahay na ito. Itapon ang lahat ng gamit niya sa basurahan. Ang boses ni Camila ay hindi na ang malambing na tinig na ipinapakita niya kay Rafael. Ngayong umaga, siya ang ganap na reyna ng mansyon. Habang nakatayo sa gitna ng maliit na silid na tinulugan ni Teresa sa loob ng halos 10 taon, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Isang lumang karton na naglalaman ng ilang pirasong kupas na damit, isang maliit na rosaryo, at ang mga drawing ng mga bata ang mabilis na hinablot ng mga katulong sa ilalim ng kanyang utos. Ang mga alaala ng katapatan ni Teresa ay itinambak sa gilid ng kalsada, hinahayaang mabasa ng natitirang ambon ng nagdaang gabi. Para kay Camila, ang pagpapatalsik kay Teresa ay hindi lamang tungkol sa kwintas. Ito ay ang pagbura sa huling harang na nag-uugnay kay Rafael sa kanyang nakaraan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Rafael habang nakatitig sa kanyang sariling palad. Nararamdaman pa rin niya ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang kamay nang sampalin niya si Teresa. Isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot sa pagsisisi, ngunit ang kanyang garbo bilang isang Montefalco ay mas matimbang. Paano siya nagawang lokohin ng isang taong itinuring na niyang pamilya? Bumukas ang pinto at pumasok si Camila. Bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Mula sa pagiging malupit na reyna, naging isang maunawaing kasintahan. Honey, hindi ka pa rin ba kumakain? Alam kong masakit ang nangyari. Pero isipin mo na lang na nailigtas natin ang mga bata mula sa impluwensya ng isang magnanakaw. Malambing na saad ni Camila habang hinahaplos ang balikat ni Rafael.
Huminga ng malalim si Rafael. Hindi ko lang lubos maisip, Camila. Si Teresa, siya ang nag-alaga kay Liza bago ito mamatay. Siya ang naging sandigan ng mga bata. Iyon nga ang problema, Rafael. Masyado kang nagtiwala dahil sa utang na loob ng nakaraan. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siyang may kakayahang sumaksak sa ating likuran. Naaalala mo ba noong malapit ng malugi ang kumpanya nyo at ang pamilya ko ang tumulong sa inyo? Ginawa namin iyon dahil sa pagmamahal, hindi dahil may kailangan kaming nakawin mula sa inyo. Ang boses ni Camila ay tila isang malambot na bitag. Muling ipinapaalala kay Rafael ang utang na loob na nagtatali sa kanya sa babaeng ito. Samantala, sa itaas na palapag, ang katahimikan sa silid ng mga bata ay nakakabingi. Nakahiga si Sofia sa kanyang kama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakayakap sa isang lumang manika. Hindi siya kumikibo, hindi siya umiiyak, at mas lalong hindi siya nagsasalita. Sa tabi niya, nakaupo si Miguel, ang panganay na anak ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pait. Dinalahan sila ng pagkain ng isa sa mga bagong katulong, ngunit hindi nila ito ginalaw. Para sa kanila, ang bawat subo ng pagkain sa bahay na wala si Nanay Teresa ay parang lason. Ayaw naming kumain. Umalis kayo rito! Sigaw ni Miguel nang muling pumasok ang katulong upang kunin ang mga tray. Narinig ni Camila ang sigaw at agad siyang umakyat. Pinapaalis niya ang katulong at pumasok sa silid ng mag-isa. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang lumapit sa dalawang bata. Nawala ang tamis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga kutsilyo. Akala niyo ba ay makukuha niyo ang gusto niyo sa pamamagitan ng pag-iinarte? Miguel, Sofia, makinig kayong mabuti sa akin. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na nagpataas ng balahibo ng dalawang bata. Lumapit siya kay Miguel at hinawakan ng panga nito ng mahigpit. Ang paborito niyong yaya ay wala na. Hindi na siya babalik dahil isa siyang kriminal. At kung magpapatuloy kayo sa pagiging pasaway, huwag kayong magtaka kung bukas na bukas din ay ipapadala kayo ng daddy niyo sa isang boarding school sa malayo. Doon, walang mag-aalaga sa inyo, walang makakarinig sa inyong pag-iyak. Nanginig ang labi ni Miguel, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang takot. Sinungaling ka! Hindi magnanakaw si Nanay Teresa. Tumawa ng mahina si Camila, isang tunog na walang bakas ng saya. Kahit anong sabihin niyo, ang daddy niyo ay sakin naniniwala. Siya ang nagpalayas sa kanya, hindi ba? Siya ang nanampal sa babaeng yon. At kung hindi kayo tatahimik, baka kayo naman ang isunod niyang itapon. Binitawan niya si Miguel ng may puwersa, dahilan upang mapaatras ang bata. Tumingin si Camila kay Sofia na nanginginig na sa ilalim ng kumot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Sa loob ng madilim na kwarto, naiwang magkayakap ang magkapatid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Sa labas, ang ulan ay patuloy na pumapatak, tila ba naghuhugas sa mga dumi ng kasinungalingang unti-unti nang lumalamon sa kanilang tahanan. Sa kalsada, malayo sa mansyon, isang anino ang nakatayo sa ilalim ng isang puno. Si Teresa yon, basang-basa at nanginginig sa ginaw, habang nakatingin sa nag-iisang bintanang may ilaw sa itaas na bahagi ng bahay ng mga Montefalco. Alam niyang sa bawat segundong wala siya roon, ang mga bata ay nasa panganib. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang piping dasal ni Teresa habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang liwanag sa mga mata ng mga batang yon. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang bumalik. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang kalasag. Ngunit paano niya lalabanan ng isang reynang ang tanging sandata ay ang mga salitang pinaniniwalaan ng lalaking mahal niya? Walang natira sa akin kundi ang putik sa aking mga paa
at ang hapdi sa aking pisngi na tila hindi na kailanman mabubura. Ito ang tanging naisip ni Teresa habang naglalakad siya sa madilim at makipot na eskinita ng barangay San Roque. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila ba hila-hila niya ang buong bigat ng mansyong Montefalco na kailanman ay hindi naging kanya. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig ay nananatili, nanunuot sa kanyang basang damit at sa kanyang pagod na katawan. Sinalubong siya ng amoy ng basura, ng kanal, at ng usok mula sa mga talyer. Isang mundong malayo sa bango ng mga mamahaling bulaklak at pabango sa loob ng tahanan ni Rafael. Dito siya nagmula at dito rin siya bumalik nang walang kahit anong bitbit, kundi ang kanyang dangal na pilit dinurog ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Teresa, anak, ikaw ba yan? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at yero, lumabas ang isang matandang babae. Si Tia Deli iyon, ang tanging taong itinuring ni Teresa na ina sa lugar na ito. May hawak siyang isang maliit na gasera na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa kanyang nag-aalalang mukha. Nang makita ni Teresa ang mukha ng matanda, tila ba gumuho ang huling pader na nagtatago sa kanyang sakit. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napaluhod siya sa harap ni Tia Deli. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng duster ng matanda. Tiya, pinalayas nila ako. Pinagbintangan nila akong magnanakaw. Ang hikbi ni Teresa ay sa wakas ay kumawala. Isang tunog ng purong pait at kawalang pag-asa. Agad siyang inakay ni Tia Deli pamasok sa loob. Ang sahig na gawa sa kawayan ay tumutunog sa bawat galaw nila. Isang pamilyar na tunog na nagpaalala kay Teresa ng kanyang kabataan. Pinaupo siya sa isang maliit na silya at binalot ng isang tuyo ngunit lumang kumot. Kumuha si Tia Deli ng isang mangkok ng mainit na lugaw at inilapag ito sa harap niya. Kumain ka muna, Teresa. Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom at lungkot. Alam ng Diyos ang totoo. At alam ng puso ko na hinding-hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa iyo. Malumanay na saad ni Tia Deli habang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Ang init ng lugaw ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa naninigas na katawan ni Teresa. Ngunit sa bawat subo niya, ang naaalala niya ay ang mga bibingka na nagkalat sa sahig ng mansyon. Naaalala niya ang mga mata ni Sofia na naghahanap ng kalinga. May kailangan akong gawin, Tia. Hindi ko sila pwedeng iwanan sa kamay ng babaeng iyon. Sabi ni Teresa nang may determinasyon sa kanyang boses. Tumayo si Teresa at lumapit sa isang maliit na baul na iniwan niya kay Tia Deli bago siya pumasok sa pagsisilbi sa mga Montefalco. 10 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng mga lumang tela at litrato, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay may isang sobrang luma at bahagyang naninilaw na. Ito ang lihim na tanging siya lamang at ang yumaong si Liza ang nakakaalam. Noong mga huling araw ni Liza, nang ang sakit ay tuluyan ng kumikitil sa kanyang buhay, ay may iniwan siyang habilin kay Teresa. Isang pangako na protektahan ang mga bata sa kahit anong paraan, lalo na kung ang panganib ay magmumula sa mismong pamilya ng asawa nito. Binigay ito sa akin ni Ma'am Liza, sabi niya. Gamitin ko ito kapag wala na siyang magagawa para sa mga anak niya. Akala ko ay hindi darating ang araw na ito, Chia. Akala ko ay magiging masaya si Rafael. Ang boses ni Teresa ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Sa loob nito ay may isang maliit na susi na may nakaukit na letrang L. Ito ang susi sa isang lihim na drawer sa silid ng mga bata. Isang lugar na tanging ang mag-ina lamang ang nakakaalam. Doon nakatago ang mga ebidensyang maaring magpabagsak sa kahit kanino mang magtatangkang sirain ang pamilya Montefalco. Hinawakan ni Teresa ang susi ng mahigpit. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga kamay.
Alam niyang simula pa lamang ito ng isang mahabang laban. Ang laban sa pagitan ng isang katulong na walang sandata, kundi katotohanan, at isang pamilyang mayaman na ang tanging pinapahalagahan ay ang kanilang pangalan. Tia Deli, hihiram po ako ng lakas sa inyo. Dahil bukas, kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi sapat ang pagiging mabait sa mundong ito. Kailangan kong maging matapang para sa mga batang itinuring ko ng sariling akin. Saad ni Teresa habang nakatingin sa liwanag ng gasera. Sa labas ng barong-barong, ang dilim ng gabi ay tila mas lalong lumalim. Ngunit sa puso ni Teresa, may isang maliit na apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng katarungan na hindi papayag na tuluyan siyang malubog sa putik ng kasinungalingan. Sino nga ba ang mas makapangyarihan? Ang taong may ginto sa bulsa o ang taong may katotohanan sa loob ng kanyang palad? Nanatili siyang gising hanggang sa pagputok ng araw, bitbit ang susi, at ang gunitang hinding-hindi na niya hahayaang yurakan ng sinuman. Ang bawat patak ng luha ay naging kristal ng kanyang paninindigan. Hindi na siya ang Teresa na yumuyuko sa bawat sampal. Siya na ngayon ang Teresa na lalaban para sa huling hininga ng katarungan. Sa loob ng mansyong kumikinang sa ginto, ang bawat sulok ay tila amoy ng takot na pilit itinatago sa ilalim ng mga mamahaling pabango. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng Mansyon Montefalco ay hindi sapat upang bigyan ng init ang malamig na atmosfera sa loob ng hapagkainan. Nakaupo si Rafael sa kabisera, abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet habang humihigop ng kape. Sa tabi niya, si Camila ay maingat na naglalagay ng prutas sa plato ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagkalinga. Honey, you should eat more. Masyado kang nagpapakapagod sa opisina. Don't worry about the kids. Ako na ang bahala sa kanila. Saad ni Camila habang sumusulyap sa dalawang batang nakaupo sa tapat nila. Sina Miguel at Sofia ay nakayuko lamang. Ang kanilang mga plato ay halos wala pang bawas. Simula nang umalis si Teresa, ang pagkain sa mansyon ay naging parang kahoy sa kanilang mga bibig. Wala na ang masayang kwentuhan. Wala na ang mga tawa na dati ay pumupuno sa silid na ito. Miguel, Sofia, bakit hindi niyo kinakain ang breakfast niyo? I had the chef prepare your favorites. Untag ni Rafael nang hindi iniaalis ang tingin sa binabasa. Hindi sumagot ang mga bata. Ramdam ni Miguel ang matalim na tingin ni Camila na nakatago sa likod ng kanyang matamis na ngiti kay Rafael. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang kapatid na si Sofia. Nararamdaman niyang nanginginig ang maliliit na daliri ng bata. Rafael, honey, hayaan mo na muna sila. Baka naninibago lang dahil sa nangyari kay Teresa. It's hard for them to accept na ang taong pinagkakatiwalaan nila ay isang magnanakaw. Muling singit ni Camila. Ang boses ay puno ng mapait na pagkukunwari. Tumayo si Rafael, uminom ng huling lagok ng kape, at mabilis na hinalikan si Camila sa pisngi. I have to go. May board meeting ako. Please take care of everything here. Nang marinig ang malakas na pagbukas at pagsasara ng pinto ng main entrance, nahudyat ng pag-alis ng sasakyan ni Rafael, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng silid. Ang ngiti sa mga labi ni Camila ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng isang malamig at malupit na ekspresyon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa dalawang bata. Kinuha niya ang tinidor mula sa kamay ni Miguel at malakas itong ibinagsak sa plato na lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Ngayon, dahil wala na ang daddy niyo, itigil na natin ang drama na ito. Ang boses ni Camila ay parang isang talim na humihiwa sa hangin. Kung ayaw niyong kumain, fine. Gutumin niyo ang sarili niyo. Guards, dalhin ang mga batang ito sa kanilang kwarto. At huwag niyo silang papayagang lumabas hanggat hindi ko sinasabi. You can't do this. Hindi ka namin nanay. Sigaw ni Miguel
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Tumawa ng mahina si Camila. Isang tunog na walang bakas ng saya. Nanay? Oh Miguel, your mother is dead. At ang paborito niyong yaya ay nasa kalsada na. Namamalimos ng pagkain. Dito sa bahay na ito, ako ang batas. At kung hindi kayo susunod, mas lalo niyo lang pahihirapan ang sarili niyo. Sa pilitang binuhat ng mga gwardya ang dalawang bata patungo sa itaas na palapag. Ikinulong sila sa loob ng kanilang silid at narinig nila ang pagpihit ng susi mula sa labas. Ang silid na dati ay puno ng mga laro at tawanan ay naging isang malamig na bilangguang kristal. Sa loob ng kwarto, biglang nakaramdam ng matinding takot si Sofia. Nagsimula siyang humingal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na humahabol ng hininga. Isang atake ng panik ang muling dumating sa kanya. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa kawalan. Sofia! Sofia! Look at me! Breathe, baby! Breathe! Sigaw ni Miguel habang niyayakap ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Miguel na hanapin ang isang pirasong tinapay na palihim niyang itinago sa ilalim ng kama kagabi. Nabaon sana niya para kay Sofia. Ngunit nang makita niya ito, nakita niyang puno na ito ng mga langgam. Wala siyang magawa. Wala si Nanay Teresa na yayakap sa kanila at magpapakalma sa bawat takot na nararamdaman nila. Sa labas, nagsimulang muling pumatak ang ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay tila ba isang malungkot na awit ng pagtangis para sa dalawang batang naulila sa loob ng sarili nilang tahanan. Tumingin si Miguel sa bintana. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. Alam niyang kung mananatili sila sa loob ng silid na ito, unti-unti silang mamatay sa takot at lungkot. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang mahanap ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanila. Huwag kang mag-alala, Sofia. Bulong ni Miguel sa tenga ng kanyang kapatid na ngayon ay tila nawawala na sa sarili. Hahanapin ko si Nanay Teresa. Ilalabas kita rito. Sa gitna ng kulog at kidlat, binuksan ni Miguel ang bintana ng kanilang silid. Ang hangin na pumasok ay malamig at basa, ngunit para sa kanya, iyon ang amoy ng kalayaan. Tumingin siya sa ibaba, sa madilim na hardin na binabantayan ng mga gwardiya. Kakayanin kaya ng isang bata na harapin ang bagsik ng kalikasan at ang lupit ng mga taong nagbabantay sa kanila para lamang mahanap ang isang anino ng pag-asa sa gitna ng kadiliman? Ang bawat hakbang sa madilim na kalsada ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ngunit para sa isang batang, ang tanging baon ay pagmamahal. Ang takot ay nagiging tanging lakas upang mabuhay. Ang ulan ay tumitilamsik sa mukha ni Miguel habang hilahila niya ang nanginginig na kamay ni Sofia. Nakalabas sila sa mansyon sa pamamagitan ng bintana sa likod, dumaan sa mga matitinik na halaman at gumapang sa ilalim ng bakod na bakal. Ang kanilang mga damit na gawa sa mamahaling tela ay punong-puno na ng putik at punit-punit na, ngunit hindi iyon inalintana ni Miguel. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahanap ang munting tindahan ng tinapay sa dulo ng bayan, ang lugar na madalas ikwento ni Nanay Teresa sa kanila tuwing gabi. Sa kabilang panig, sa loob ng isang maliit na kusinang naglalabas ng amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape, abala si Teresa sa pag-aayos ng mga tray. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog dahil sa puyat at walang tigil na pag-iyak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapagod, ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahusay sa pagmasa ng harina. Ito na lamang ang tanging paraan niya upang malimutan ang sakit ng pagkakalayo sa mga batang itinuring niyang sariling anak. Isang mahinang pagtulak sa pinto ang nagpalingon kay Teresa. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay nagbigay ng anino sa dalawang maliit na figura na nakatayo sa bukana ng kanyang tindahan. Nanay, ang boses ni Miguel ay halos hindi marinig, basag at puno ng pagod. Nabitiwan ni Teresa ang hawak niyang sandok.
Hindi niya alintana ang pagbagsak nito sa sahig na semento. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto at niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Ang lamig ng kanilang mga katawan ay nanuot sa kanyang mainit na damit. Ngunit ang init ng kanilang muling pagkikita ang mas naramdaman niya. Diyos ko, Miguel, Sofia, bakit kayo narito? Paano kayo nakarating dito? Ang boses ni Teresa ay puno ng sindak at pagkalinga habang hinahaplos ang mga basang buhok ng mga bata. Dinala niya sila sa loob, malapit sa oven upang mainitan. Pinunasan niya ang kanilang mga mukha at binigyan ng mainit na gatas. Doon, sa gitna ng usok ng harina at bango ng tinapay, nagsimulang magkwento si Miguel. Ang bawat salita ng bata ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Teresa. Nanay, sinasaktan kami ni Tita Camila. Hindi kami pinapakain kapag wala si Daddy. Sinasabi niya na ipapadala niya kami sa malayo. Takot na takot si Sofia, nanay. Hindi na siya makahinga kagabi. Ang kwento ni Miguel habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Tumingin si Teresa kay Sofia. Ang bata ay nakatitig lamang sa baso ng gatas, walang kibo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng pagkabata. Ang bawat panginginig ng balikat ni Sofia ay nagpapaalala kay Teresa ng kanyang pangako kay Liza. Ang pangakong hindi niya hahayaang may manakit sa mga batang ito hanggat siya ay humihinga. Isang matinding labanan ang nagaganap sa loob ni Teresa. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing itago ang mga bata. Tumakas sila sa malayo at mamuhay ng tahimik sa probinsya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang paraan. Ang tumakas ay parang pag-amin na rin na siya ay isang magnanakaw at higit sa lahat, hindi niya matitiis na makitang ang mga bata ay lumalaking mga takas at walang kinabukasan. Kailangan nating lumaban, Miguel. Hindi sapat ang pagtatago. Bulong ni Teresa sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay humahawak ng mahigpit sa munting susing nasa loob ng kanyang bulsa. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang iniisip, isang malakas na liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ang biglang tumama sa bintana ng tindahan. Ang anino ng isang malaking itim na SUV ay huminto sa tapat ng pintuan. Ramdam ni Teresa ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Alam niya ang sasakyang yon. Ang itim na sasakyang yon na may tatak ng pamilya Montefalco. Nagsimulang manginig si Sofia at nagtago sa likod ni Teresa. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga bata at ang pagpatak ng ulan sa bubungan. Sino ang bumaba mula sa sasakyang iyon? Si Rafael ba na puno ng galit? O si Camila na handang tapusin ang kanyang sinimulang kasamaan? Huwag kayong matatakot, bulong ni Teresa habang dahan-dahan siyang tumatayo at humaharap sa pinto. Nandito ang nanay. Walang sino mang makakapanakit sa inyo. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumalaw. Lumilikha ng isang marahang tunog ng pagpihit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko, Teresa. Kidnapper ka na rin ba ngayon? Ang boses ni Rafael ay parang isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng maliit na tindahan. Nakatayo siya sa bukana ng pinto. Basang-basa ang kanyang mamahaling Amerikana at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at takot. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila balason na pumapatak sa sahig ni Teresa. Dahan-dahang humakbang paatras si Teresa. Habang mahigpit niyang itinatago sa kanyang likuran, sina Miguel at Sofia. Ramdam niya ang panginginig ng mga bata. Ang maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang apron na tila bayon na lamang ang tanging salbabida sa gitna ng isang malupit na bagyo. Ang bango ng mainit na tinapay sa paligid ay biglang napalitan ng amoy, ng basang lupa at ang nakakasulasok na amoy ng kapangyarihan. Rafael, makinig ka muna sa akin. Hindi ko sila kinuha.
Sila ang pumunta rito. Basang-basa sila at takot na takot. Ang boses ni Teresa ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa sakit na makitang ang lalaking hinahangaan niya ay naging ganito kabulag. At sa tingin mo ay maniniwala ako sa iyo? Pagkatapos mong magnakaw, ngayon naman ay ilalayo mo ang mga anak ko sa akin? Humakbang si Rafael papasok. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay nagbibigay ng tunog ng awtoridad sa sementadong sahig. Sinabihan ako ni Camila na baka rito sila magpunta. Hindi ako naniwala noong una dahil akala ko ay may natitira ka pang hiya. Ngunit nagkamali ako. Hiya? Rafael, hinihintay mo bang mawala ng hininga ang mga anak mo bago ka maniwala sa katotohanan? Sigaw ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tingnan mo si Sofia. Tingnan mo ang mga mata ng anak mo. Hindi ba sapat ang takot na nakikita mo para maisip mong may mali sa loob ng bahay mo? Tumingin si Rafael kay Sofia, ngunit bago pa man siya makalapit, lalong isiniksik ng bata ang kanyang mukha sa likod ni Teresa. Ang pag-iwas na iyon ng sarili niyang anak ay parang isang sampal sa mukha ni Rafael. Ngunit sa halip na magising, lalo itong nagpaalab sa kanyang galit. Para sa kanya, si Teresa ang lumalason sa isipan ng kanyang mga anak. Huwag mong gamitin ang mga anak ko sa mga laro mo, Teresa. Halika na, Miguel, Sofia. Uuwi na tayo. Ang utos ni Rafael ay walang puwang para sa pagtanggi. Ayaw ko. Ayaw naming bumalik doon. Sigaw ni Miguel habang lumalabas mula sa likod ni Teresa. Ang bata ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Sinasaktan kami ni Tita Camila. Si Nanay Teresa lang ang nagmamahal sa amin. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang marinig ang salitang nanay na itatawag ng kanyang anak sa isang katulong ay parang isang insulto sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa kanyang isip, si Teresa ay isang manggagansyo na pilit na kinukuha ang posisyon ni Liza sa puso ng mga bata. Sumasobra ka na, Teresa. Sigaw ni Rafael habang mabilis na lumapit at itinaas ang kanyang kamay, handang ibigay ang pangalawang sampal na magpapatahimik sa babaeng sa tingin niya ay sumisira sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang palad sa pisngi ni Teresa, isang maliit na katawan ang humarang sa pagitan nila. Si Miguel. Tumayo ang bata sa harap ni Teresa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang ama. Huwag mong sasaktan si nanay. Kung sasaktan mo siya, saktan mo na rin ako. Ang boses ng bata ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi natibag. Napatigil ang kamay ni Rafael sa ere. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na kalituhan at sakit. Nakita niya ang sarili niyang anyo sa mga mata ng kanyang anak. Isang halimaw, isang banyagang kinatatakutan ng sarili niyang dugo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sarado. Guards, kunin niyo ang mga bata. Ang mahinang saad ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng kapag-uran at pait. Sa pilitang kinuha ng mga lalaking nakauniporme ang mga bata mula sa bisig ni Teresa. Ang iyak ni Sofia at ang pagsigaw ni Miguel ay dinala ng hangin palabas ng tindahan hanggang sa marinig ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na tindahan. Ang kanyang mga kamay ay walang laman at ang kanyang puso ay tila binunutan ng buhay. Tumingin si Rafael sa kanya sa huling pagkakataon bago lumabas. Huwag mo nang susubukan pang lumapit sa kanila, Teresa. Dahil sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan. Ang huling banta ni Rafael bago tuluyang nawala ang liwanag ng kanyang sasakyan sa kadiliman ng gabi. Nanatiling tahimik si Teresa, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa munting susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat patak ng ulan na pumapasok sa bukas na pinto ay tila ba naghuhugas sa kanyang takot.
Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan sa likod ng iyong yaman, Rafael? Hindi mo alam na ang susing hawak ko ay hindi lamang magbubukas ng isang drawer, kundi ang madilim na kabanata ng iyong buhay na pilit mong kinalilimutan. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan ng isang batang pilit binubura ang sarili sa mundong puno ng takot. Ang boses ni Camila ay malambot, tila isang haplos ng seda na may nakatagong lason sa bawat hibla. Rafael, honey, kailangan nating harapin ang katotohanan. Si Sofia, hindi na siya normal. Ang pagtakas nila kagabi, ang hindi niya pagsasalita. Senyales iyan ng isang malalim na sakit sa isip. Baka kailangan na natin siyang dalhin sa isang espesyal na pasilidad, sa isang paaralang makakapag-alaga sa kanya ng tama. Nakatitig lamang si Rafael sa larawan ni Liza na nakapatong sa kanyang mesa. Habang nagsasalita si Camila tungkol sa pagpapadala sa kanyang bunso sa isang psychiatric facility, hinahawakan ni Rafael ang pilak na kwadro ng larawan. Ang mithiin niya ay protektahan ng alaala ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Camila, tila ba unti-unting nadudurog ang pamilyang iniwan ni Liza. Isang matinding sikip sa dibdib ang naramdaman ni Rafael. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pag-atake sa sarili niyang konsensya. May sakit ba talaga siya, Camila? O baka naman kailangan lang niya ng kalinga? Kalinga? Rafael, binigay natin ang lahat. Pero tingnan mo, mas pinili pa nilang sumama sa magnanakaw na yon. Ang boses ni Camila ay naging matalim. Pilit na ibinabalik ang galit sa puso ni Rafael. Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt. Ginagawa natin ito para sa ikabubuti niya. Bakit ang tahanang itinayo ko para sa kanila ay naging kulungan ng kanilang mga pangarap? Bakit sa tuwing titingin ako sa aking mga anak, ang nakikita ko na lamang ay ang takot sa kanilang mga mata? Pagkatapos ng usapang yon, dahan-dahang umakyat si Rafael sa silid ni Sofia. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa maliit na kama ng bata. Nakita niya si Sofia nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Nais niyang haplusin ang buhok ng kanyang anak. Nais niyang sabihing narito ang daddy. Nais niyang humingi ng tawad sa sampal na hindi para sa kanya, ngunit nasaksihan niya. Ngunit nang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, biglang napaigtad si Sofia. Isang marahas na pag-iwas na tila ba, ang kamay ni Rafael ay isang mainit na bakal na susunog sa kanyang balat. Napatigil si Rafael sa ere. Ang kanyang mga daliri ay nanginig. Sa likuran niya, nakita niya si Camila na nakatayo sa may pintuan. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, "Kita mo na, sinasabi ko sa'yo, may sakit siya." Hindi nakatiis si Rafael. Lumabas siya ng silid at naglakad patungo sa playroom ng mga bata. Isang silid na hindi na niya pinapasukan simula nang mamatay si Liza dahil sa sobrang sakit ng mga alaala. Ang alikabok sa mga laruan ay tila ba mga abo ng isang masayang nakaraan. Habang naglalakad siya sa dilim, naramdaman niyang may natapakan siyang matigas na bagay. Isang tunog ng pagkabasag ng plastik ang narinig niya sa ilalim ng kanyang sapatos. Yumuko si Rafael at pinulot ang isang maliit na robot, ang paboritong laruan ni Miguel na madalas nilang paglaruan noong buo pa ang kanilang pamilya. Sira na ang braso nito at ang pintura ay kupas na. Ngunit habang hawak-hawak ito ni Rafael, bigla siyang nakarinig ng isang mahinang tunog mula sa loob ng laruan. Hindi ito ang normal na tunog ng isang robot. Isang garalgal na tunog ang nagmula sa loob ng plastik. Tila ba may isang tinig na pilit na gustong lumabas mula sa pagkakaipit. Isang mahinang tinig, puno ng kaba, at tila ba isang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga alikabok ng mansyon.
Inilapit ni Rafael ang laruan sa kanyang tenga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ano ang tinatago ng sirang laruang ito? Isang huling mensahe ba mula sa nakaraan? O ang simula ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na naibigay niya? Huwag kang iiyak, Sofia. Kung hindi, tatahiin ko ang bibig mo gaya ng ginawa ko kay Nanay Teresa mo. Gusto mo bang matulad sa kanya? Gusto mo bang itapon din kita sa labas habang bumabagyo? Ang boses na nagmumula sa sirang laruan ay garalgal, puno ng static, at malayo sa malambing na tinig na nakasanayan ni Rafael. Ngunit walang duda, kay Camila ang boses na yon. Isang boses na punong-puno ng lason at pananakot, na tila ba isang matalim na kuko na kumakalmot sa katinuan ni Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang hawak-hawak ang maliit na robot. Sa dilim ng playroom, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay maputla at puno ng kilabot. Ang bawat salitang narinig niya ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso. Unti-unting winawasak ang lahat ng paniniwala niya sa nakalipas na mga buwan. Napaupo si Rafael sa sahig, sa gitna ng mga alikabok at mga lumang alaala. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang sampal na ibinigay niya kay Teresa. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan niya sa babaeng wala namang ginawa, kundi mahalin ang kanyang mga anak. Diyos ko, anong ginawa ko? Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang. Inilapit niyang muli ang laruan sa kanyang tenga, umaasang maririnig ang karugtong ng usapan. Ngunit ang tunog ay biglang naputol. Ang mahinang liwanag sa loob ng laruan ay dahan-dahang namatay. Hudyat na ang lumang baterya ay tuluyan na ring sumuko. Sinubukan niyang kalugin ang robot. Pinindot ang bawat bahagi nito. Ngunit tanging katahimikan na lamang ang sumasagot sa kanya. Kailangang marinig ito ni Teresa. Kailangang marinig ito ng buong mundo. Ngunit sino ang maniniwala sa isang sirang laruan? Sino ang papanig sa isang katulong laban sa isang makapangyarihang pamilya? Samantala, sa isang maliit na karinderya sa tapat ng munisipyo, nakaupo si Teresa kasama ang isang lalaking nakasalamin at may bitbit na makapal na bag. Siya si Attorney Mateo, ang batang abogado na minsan nang tinulungan ni Teresa noong ito ay nag-aaral pa lamang at wala ring makain. Teresa, alam mong malaking paderang babanggain natin. Ang mga Montefalco ay hindi basta-basta susuko. Maaring baligtarin nila tayo at gamitin ang yaman nila para manahimik tayo. Ang babala ni Mateo habang binubuksan ang sobrang dala ni Teresa. Hindi ko kailangan ng pera nila, Mateo. Ang kailangan ko ay ang kaligtasan ng mga bata. Hawak ko ang susing ito. Ang huling habilin ni Ma'am Liza. Alam kong may katotohanang nakatago sa loob ng mansyong iyon na magpapatunay na hindi ako magnanakaw at hindi nararapat ang mga bata sa kamay ni Camila. Ang paninindigan ni Teresa ay tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Dahan-dahang inilabas ni Teresa ang susi mula sa kanyang bulsa. Ang pilak na kulay nito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng karinderya. Para sa kanya, ang susing ito ay hindi lamang piraso ng bakal. Ito ang simbolo ng kanyang katapatan, ng kanyang pag-ibig at ng huling pagkakataon upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Kung gayon, kailangan nating pumasok sa loob. Pero paano? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hinding-hindi ka napapayagang lumapit sa gate pa lamang. Ang tanong ni Mateo. Napatingin si Teresa sa malayo. Naalala niya ang mga lihim na lagusan sa hardin, ang mga oras na sabay-sabay silang nagtatago ni Miguel noong bata pa ito. May paraan, Mateo. At kailangan nating gawin ito bago tuluyang mawala ng boses ang mga bata. Bumalik ang eksena sa mansyon. Dahan-dahang tumayo si Rafael mula sa sahig ng playroom. Itinago niya ang sirang robot sa loob ng kanyang jacket.
Mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang mahihinang yabag sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng playroom at sumilip ang mukha ni Camila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, naghahanap ng anino ng kahit anong pagkakamali. Honey, anong ginagawa mo rito sa dilim? Kanina pa kita hinahanap. Ang boses ni Camila ay muling naging malambing, ngunit para kay Rafael, iyon na ang pinakanakakatakot na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Wala, may hinahanap lang akong lumakong gamit, ang sagot ni Rafael. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at dusa. Tara na, kain na tayo. Pinagluto kita ng espesyal na hapunan. Yaya ni Camila habang hinahawakan ng braso ni Rafael. Ramdam ni Rafael ang lamig ng balat ni Camila. Isang lamig na tila ba nagmumula sa isang bangkay. Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, isang tanong ang paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Rafael. Ito ba ang babaeng binalak kong pakasalan? Isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng magandang mukha at matatamis na salita. At paano ko mababawi ang lahat ng sakit na naidulot ko kay Teresa bago maging huli ang lahat? Ang bawat hakbang nila pabababa ay tila ba isang paglubog sa isang malalim na kumunoy ng kasinungalingan. Sa bawat ngiti ni Camila, ramdam ni Rafael ang bigat ng lihim na hawak niya sa loob ng kanyang jacket. Isang lihim na maaring maging mitsa ng kanilang pagbagsak o ang tanging liwanag na magliligtas sa kanyang mga anak. Hindi bali nang tawagin akong isang hamak na katulong. Huwag niyo lang tawaging mga ulila ang mga batang ako ang nagpalaki ng may pagmamahal. Ito ang bulong ni Teresa sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Narito siya sa maliit na silid ni Tia Deli, napapaligiran ng mga kapitbahay na dati ay kinakatakutan niya dahil sa kanilang kahirapan. Ngunit ngayon ay sila palang magiging katuwang niya sa kanyang pinakamalaking laban. Sa gitna ng dampa, naglatag si Tia Deli ng isang lumang banig. Isa-isang lumapit ang mga nanay sa barangay San Roque. Ang isa ay may dalang ilang pirasong barya. Ang isa naman ay may bitbit na supot ng tinapay. At ang isa ay nag-aalok ng kanyang lumang bisikleta para magamit ni Teresa. Ito ang tunay na bayanihan. Ang malasakit ng mga taong walang-wala para sa isang taong inagawan ng lahat. Teresa, anak, narito kami. Hindi ka man kasing yaman ng mga Montefalco, pero mas marami kaming puso kaysa sa kanila. Ang boses ni Tia Deli ay puno ng determinasyon habang inaabot ang isang maliit na agimat na gawa sa kahoy, ang kanyang golden moment ng pagbibigay ng huling proteksyon sa anak-anakan. Habang nagaganap ito, abala naman si Attorney Mateo sa pag-aaral ng mga dokumentong nakuha niya mula sa isang kaibigan sa bangko. Ang kanyang mukha ay namumutla sa bawat pahinang binabasa niya. Teresa, hindi lang pala pagmamaltrato ang ginagawa ni Camila. Simula ni Mateo nang dumating siya sa dampa. Natuklasan ko na unti-unti niyang nililimas ang educational fund ng mga bata. Libo-libong piso ang inililipat niya sa isang lihim na account bawat linggo. Ninanakawan niya ang kinabukasan ni Miguel at Sofia para pambayad sa kanyang sariling mga utang. Ang balitang ito ay parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Teresa. Ang galit na dati ay apoy lamang. Ngayon ay naging isang nagbabagang uling na handang tumupok sa sino mang haharang. Hindi niya hahayaang maging pulubi ang mga bata dahil sa kasakiman ng isang babaeng walang puso. Kailangan ko nang pumasok sa mansyon, Mateo. Ngayong gabi na. Ang matatag na saad ni Teresa. Ginamit ni Teresa ang lumang lagusan sa likod ng hardin. Ang lugar na dati ay tinatakpan ng mga malalaking paso ng halaman. Ang gabi ay madilim at ang hangin ay malamig. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng kasiguruhan. Alam niya ang bawat sulok ng mansyong yon. Alam niya kung kailan nagpapalit ng shift ang mga gwardiya. At alam niya ang password ng security room.
Ang petsa ng kaarawan ni Liza na hinding-hindi binago ni Rafael. Pumasok siya sa loob ng security room. Ang mga monitor ay nagpapakita ng iba't ibang sulok ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang petsa ng gabing mawala ang kwintas. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng screen, nakita niya ang lahat. Nakita niya si Camila na dahan-dahang lumalapit sa kanyang apron habang siya ay abala sa pagluluto. Nakita niya ang mabilis na paghulog ng kwintas sa kanyang bulsa at ang mapait na ngiti ni Camila pagkatapos ng ginawa nito. Ang katotohanan ay narito na, nakatala sa isang maliit na card na maaring magpabago sa lahat. Dinala ni Teresa ang card at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa man siya makalabas, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga takong sa labas ng pintuan ay nagpabagal sa pintig ng kanyang puso. Ang bawat tunog ng sapatos sa marmol na sahig ay tila ba isang babala ng paparating na panganib. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang nanunuot sa ilalim ng pinto. Si Camila iyon. Sino ang narito? Alam kong may tao sa loob. Ang boses ni Camila ay malamig at puno ng paghihinala. Dahan-dahang humawak si Camila sa hawakan ng pinto. Ang pagpihit ng metal ay lumikha ng isang marahang tunog na tila bahudyat ng isang bitay. Nakatago si Teresa sa likod ng isang malaking cabinet ng mga server. Ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng security room. Pumasok si Camila. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa dilim, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinakapa ang switch ng ilaw. Sa oras na bumukas ang ilaw, matatagpuan na ba ang huling pag-asa ni Teresa? O tuluyan na siyang malilibing sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Montefalco? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng aking katapusan. Ngunit ang hawak kong piraso ng katotohanan ay mas mahalaga pa kaysa sa sarili kong hininga. Ang paglapat ng mga daliri ni Camila sa switch ng ilaw ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila bahudyat ng isang bitay sa pandinig ni Teresa. Sa isang saglit, ang buong security room ay napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga fluorescent lamp. Nakatago si Teresa sa likod ng malaking server rack. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na bakal habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa maliit na memory card. Naririnig ni Teresa ang marahang paghakbang ni Camila. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa tiles ay tila ba isang manunila na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Ang bango ng pabango ni Camila, isang amoy ng rosas na hinaluan ng lason, ay unti-unting lumalakas. Hudyat na ilang pulgada na lamang ang layo nito mula sa pinagtataguan ni Teresa. Alam kong nandito ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ni Camila ay malamig, puno ng pagiging kampante na tila bahawak na niya ang leeg ng kanyang kaaway. Sa gitna ng panganib, dahan-dahang kinuha ni Teresa mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na papel. Isang drawing ito na ginawa ni Sofia noong nakaraang buwan. Isang larawan ng dalawang tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang puno ng mangga. Isang simpleng guhit, ngunit ito ang nagsisilbing golden moment ni Teresa, ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito sa kabila ng lahat ng takot. Ang pag-ibig ng isang bata, ang kanyang pinakamatibay na baluti. Biglang isang malakas na sigaw mula sa itaas na palapag ang bumasag sa tensyon. Boses iyon ni Sofia. Isang matinis na tili na puno ng takot at paghihirap. Napatigil si Camila sa kanyang paghakbang. Ang kanyang atensyon ay agad na nabaling sa pinagmula ng tunog. Buwisit na batang yon! Ang bulyaw ni Camila sa kanyang sarili bago mabilis na lumabas ng security room upang tingnan kung ano ang nangyari. Hindi sinayang ni Teresa ang pagkakataon. Sa bilis ng kidlat, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa likod na bahagi ng mansyon.
Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng hardin, ang bawat lagusan na hindi binabantayan ng mga gwardiya. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang init ng determinasyon sa kanyang dibdib ay hindi nagmamaliw. Habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo patungo sa hardin, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daan. Isang matandang babae na nakasuot ng isang maringgal na nightgown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng panahon. Si Doña Imelda iyon, ang ina ni Rafael at ang tunay na may-ari ng mansyon. Napatigil si Teresa, ang kanyang hininga ay tila ba nanigas sa kanyang lalamunan. Ang pakikipagharap sa matandang Montefalco ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang kaba na naramdaman niya kanina kay Camila ay walang-wala sa bigat ng presensya ng matandang ito. Teresa, anong ginagawa mo rito sa oras na ito at bakit ka ganyan ang itsura? Ang tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mahinhin, ngunit may talim na maaring humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Hindi makapagsalita si Teresa. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa hawak niyang memory card at pagkatapos ay bumalik sa mukha ng matanda. Sa likuran, naririnig na niya ang mga yabag ng mga gwardiya na tila ba nabulabog na ng tili ni Sofia. Bakit gising pa ang matanda sa ganitong oras? At ano ang tunay niyang nararamdaman para kay Camila na tila ba dahan-dahan ng kumukuha ng kontrol sa kanyang pamamahay? Doña Imelda, parang awa niyo na. Ang tanging lumabas sa bibig ni Teresa habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng matanda. Ang mga bata, nasa panganib ang mga bata. Nanatiling tahimik si Doña Imelda, ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan tanaw ang mga gwardyang papalapit na sa kanila. Sa isang saglit, ang kapalaran ni Teresa at ang katotohanang bitbit niya ay nasa kamay na ng babaeng ito na tila ba isang reynang nagpapasya sa buhay at kamatayan ng kanyang mga nasasakupan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat segundo ay tila ba isang taon ng paghihintay. Ipagsisigawan ba ni Doña Imelda ang presensya ni Teresa? O may nakatagong bahagi sa puso ng matandang ito na handang makinig sa isang hamak na katulong? Tumayo ka rito, Teresa. Huwag mong madumihan ang sahig ng aking tahanan ng iyong mga luha. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na hanging amihan na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Habang nakaluhod si Teresa sa kanyang paanan, ang kanyang maruming bestido ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling marmol. Ngunit ang mas malaking bakas ay ang takot na nakaukit sa kanyang mukha. Tumingin ang matanda sa dulo ng pasilyo kung saan papalapit na ang mga gwardya. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng isang nakakatakot na ritmo sa gitna ng kadiliman. Doña Imelda, parang awan niyo na. Hindi ako narito para magnakaw muli. Narito ako dahil sa mga bata. Ang boses ni Teresa ay gumaralgal, punong-puno ng pait at pagsusumamo. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na memory card mula sa kanyang bulsa at ang sirang robot na nakuha niya mula sa hardin bago siya pumasok. Makinig po kayo. Pakinggan niyo ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay na ito kapag wala kayo. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Doña Imelda ang maliit na gadget mula sa kamay ni Teresa. Sa isang saglit, ang boses ni Camila ay muling umalingaw-ngaw. Malamig, malupit, at punong-puno ng pagbabanta sa mga bata. Nakita ni Teresa ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad ay biglang napuno ng isang matinding kilabot at galit. Ang bawat salita ni Camila ay tila ba isang sampal sa dangal ng pamilya Montefalco. Nasaan ang kwintas, Teresa? Ang kwintas na sinasabi nilang kinuha mo? Ang tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mas lalong naging seryoso. Hindi ko po alam, itinim yun sa akin ni Camila. Kitang-kita po sa kamera kung paano niya isinilid iyon sa aking apron.
Ang sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Isang matinding katahimikan ang namayani. Sa labas, narinig ang malakas na boses ng mga gwardiya na nagtatanong kung nasaan ang magnanakaw. Ngunit sa isang iglap, itinaas ni Doña Imelda ang kanyang kamay upang patigilin sila. Wala rito ang hinahanap nyo? Bumalik kayo sa inyong mga pwesto. Ang utos ng matanda ay walang sino mang nangahas na kumestyon. Nang makaalis ang mga gwardya, muling tumingin si Doña Imelda kay Teresa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng babaeng dati ay itinuring niyang pinakatapat na katulong. Ang paghawak na yon ay ang kanyang golden moment. Isang pagkilala sa katotohanang matagal nang itinago ng kasinungalingan. Alam ko na ang totoo tungkol sa kwintas na yon, Teresa. Ang hiyas na yon ay regalo ko kay Liza noong kasal nila ni Rafael. At hinding-hindi ko papayagan na ang isang banyagang tulad ni Camila ang dumungis sa alaala ng aking manugang. Ang boses ng matanda ay puno ng paninindigan. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Masyadong malalim ang pagkakabaon ng mga kasinungalingan ni Camila sa isip ni Rafael. Inutusan ni Doña Imelda si Teresa na mabilis na lumabas sa mansyon bago pa man magising si Rafael. Binigay niya ang kanyang salita na siya na ang bahalang mag-ayos ng lahat mula sa loob. Ngunit bago umalis si Teresa, isang huling babala ang binitawan ng matanda na nagpabilis sa pintig ng kanyang puso. Bukas na ang gabi ng kanilang engagement party. Doon natin tatapusin ang lahat. Doon natin ipapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na ahas sa gitna ng ating pamilya. Saad ni Doña Imelda habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. Dahan-dahang lumabas si Teresa sa mansyon. Bitbit ang huling pag-asa ng mga bata. Habang binabagtas niya ang daan pabalik sa ex-omngeo. Ang malamig na hangin ay tila ba bumubulong ng paparating na bagyo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pananabik. Handa na ba siyang harapin ang lahat sa harap ng maraming tao? Handa na ba si Rafael na tanggapin ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na naibigay niya? Ang kaba sa dibdib ni Teresa ay tila ba isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kinabukasan. Ang gabi ng bukas ay hindi lamang gabi ng pagdiriwang, ito ay gabi ng paghuhukom. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat panalangin ay tila isang bulong na naghahanap ng sagot sa ilalim ng malamig na sikat ng buwan. Sa loob ng maliit na dampa ni Tia Deli, dahan-dahang inilabas ni Teresa ang isang luma, ngunit maayos na nakatuping bestido mula sa ilalim ng kanyang higaan. Kulay asul ito, ang paboritong kulay ni Liza. Naalala ni Teresa ang araw na ibinigay ito sa kanya ng kanyang yumaong amo. Isang regalo para sa kanyang kaarawan. Isang simbolo ng pagkakaibigang lumampas sa antas ng pagiging katulong at amo. Habang hinahaplos niya ang tela, ramdam ni Teresa ang halimuyak ng mga lumang aparador at ang amoy ng nakaraan na tila babuhay na buhay pa rin sa kanyang gunita. Ito ang kanyang baluti para sa bukas. Hindi ito gawa sa mamahaling sutla o pinalamutian ng mga brilyante. Ngunit bitbit nito ang dangal ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang katarungan. Sa tabi ng kanyang higaan, nagtayo si Teresa ng isang maliit na altar. Isang payak na imahe, isang baso ng tubig, at isang puting kandila. Dahan-dahan niyang sinindihan ang kandila. Ang maliit na apoy ay nagsimulang sumayaw, nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanyang pagod na mukha. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pakikipag-usap sa kaluluwa ni Liza. Ma'am Liza, gabayan niyo po ako bukas. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ang bawat patak ng luha ni Teresa ay tila ba nagiging kristal sa ilalim ng liwanag ng kandila. Isang panata na hinding-hindi siya susuko hanggat hindi nababawi ang katahimikan ng mga Montefalco. Samantala, sa loob ng mansyon, ang kapaligiran ay punong-puno ng tensyon sa likod ng mga paghahanda
para sa engranding engagement party. Nakatayo si Rafael sa harap ng malaking bintana sa kanyang silid, nakatanaw sa madilim na hardin. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang sirang robot ni Miguel. Ang bawat salitang narinig niya mula sa recorder ay tila ba isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Tumingin siya sa altar ni Liza sa loob ng silid. Ang mga bulaklak doon ay lantana, tila ba sumasalamin sa tuyot na pagmamahal sa loob ng bahay na ito. Isang matinding pagsisisi ang lumulunod sa kanya. Paano niya hinayaang mapalitan ang init ng pagmamahal ni Liza ng malamig at mapagpanggap na haplos ni Camila? Ramdam ni Rafael ang bigat ng bawat hakbang patungo sa bukas. Isang bukas na maaring maging simula ng kanyang pagbabago o ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Sa kabilang silid, si Camila ay rururok na sa kanyang kagalakan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, suot ang kanyang engagement gown na tila ba gawa sa mga bituin. Ang bawat kislap ng tela ay sumasalamin sa kanyang ambisyon at kasakiman. Hinahawakan niya ang kanyang leeg, iniisip ang kwintas na muli niyang isusuot bukas upang ipakita sa lahat na siya na ang bagong reyna ng mga Montefalco. Siya ay loading na ang lahat, Rafael. Bukas, wala nang makakapigil sa akin. Ang bulong ni Camila sa kanyang sariling refleksyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Para sa kanya, si Teresa ay isang basahan na lamang na itinapon sa ulan. Isang aninong hindi na kailanman muling sisikat. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa kapayapaan sa exoom ng Yeo. Mabilis na pumasok si Attorney Mateo sa dampa ni Teresa. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Pawis na pawis siya kahit na malamig ang gabi. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang laptop. Teresa, may problema tayo. Ang boses ni Mateo ay nanginginig. Tila ba isang masamang balita na ayaw niyang bitawan. Anong nangyari, Mateo? Ang memory card ba? Ang video? Ang tanong ni Teresa, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila ba isang tambol na mabilis na tumitibok. Wala na, burado na ang lahat. May nakapasok sa cloud storage at dinilit ang original files mula sa security room. Pati ang memory card na hawak mo, nakorap na dahil sa isang malakas na virus na ipinadala sa server. Ang paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Wala na tayong ebidensya, Teresa. Wala nang magpapatunay na si Camila ang kumuha ng kwintas. Napatigil si Teresa. Ang kandilang kanina lang ay nagbibigay ng liwanag ay biglang namatay dahil sa isang malakas na ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang kadiliman ay muling bumalot sa kanila, mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa nagdaang gabi. Paano na ang laban bukas? Kung wala na ang video, kung wala na ang ebidensya, sino ang maniniwala sa isang katulong na haharap sa isang makapangyarihang pamilya? Isang gabi na lamang ang natitira bago ang paghuhukom at ang tanging sandata ni Teresa ay dahan-dahan nang naglalaho sa dilim. Ang ningning ng mga diamante ay hindi kailanman sapat upang takpan ang amoy ng nabubulok na konsensya sa loob ng isang silid na puno ng kasinungalingan. Ang bulwagan ng mansyong Montefalco ay tila isang dagat ng ginto at pilak sa gabing ito. Ang mga malalaking chandelier ay nagbibigay ng liwanag na kasing tindi ng sikat ng araw na tumatama sa mga kristal na basong nagtatamaan at naglalabas ng tunog ng karangyaan. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamahal na hiyas, nakikipaghalubilo sa ilalim ng himig ng isang quartet na tumutugtog ng klasikal na musika. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Camila, suot ang isang pulang bestido na kasing tingkad ng dugo. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang 5 milyong pisong kwintas ni Doña Imelda, ang hiyas na naging mitsa ng pagpapaalis kay Teresa. Bawat bati ng mga panauhin ay tinatanggap ni Camila ng may ngiting mapagmalaki.
Tila ba siya na ang ganap na reyna ng tahanang ito? Sa tabi niya, si Rafael ay nakasuot ng isang itim na tuksedo, formal at matikas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malayo. Tila ba naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan sa loob ng maringgal na pagdiriwang. Sina Miguel at Sofia ay nakatayo sa gilid, suot ang mga damit na pinilit ipasuot sa kanila ni Camila. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila ba mga estatwang gawa sa porselana. Hindi sila kumikibo, hindi sila tumatawa. Para sa kanila, ang bawat kislap ng kamera ay parang isang matalim na liwanag na sumasakit sa kanilang mga mata. Rafael, honey, look at the guests. Everyone is so happy for us. Ang malambing na saad ni Camila habang ikinakawit ang kanyang braso sa lalaki. Ngunit hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Hawak pa rin ang sirang robot na kanina pa niya pinipisil. Sa labas ng malaking tarangkahan, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ni Teresa ay puno ng kaba, ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi nayayanig ng malamig na simoy ng hangin. Suot niya ang asul na bestidong regalo ni Lisa. Isang simpleng tela sa gitna ng mga sutla, ngunit bitbit nito ang basbas ng isang yumaong ina. Alam ni Teresa na wala na ang video, wala na ang memory card, at wala na ang anumang teknolohiyang magliligtas sa kanya. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang boses at ang katotohanang nakasulat sa kanyang puso. Nang makarating siya sa pintuan, agad siyang hinarang ng 2 guwardyang nakauniporme. Bawal ang mga katulong dito. Umalis ka na, bago pa kami gumamit ng dahas. Ang banta ng isa sa kanila, ang boses ay puno ng paghamak. Hindi ako narito bilang katulong. Narito ako bilang saksi. Ang matatag na sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanila. Ang kaguluhan sa pinto ay nakakuha ng atensyon ng mga panauhin sa loob. Unti-unting tumahimik ang bulwagan. Ang himig ng musika ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng mga bulungan at pagtataka. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto at doon, sa gitna ng liwanag at karangyaan, tumayo si Teresa. Teresa? Ang bulalas ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng gulat at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Mabilis na lumapit si Camila, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Anong ginagawa ng magnanakaw na ito rito? Guards! Why did you let her in? Itapon niyo siya sa labas. Now! Lalapit na sana ang mga gwardya upang kaladkarin si Teresa, ngunit bago pa man nila mahawakan ang babae, isang malakas na boses ang pumailan lang mula sa itaas ng hagdan. Hayaan niyo siyang magsalita. Ang lahat ay napalingon kay Doña Imelda. Nakatayo ang matandang Montefalco sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad, na tila ba isang hukom na handang magbigay ng sentensya. Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay kay Teresa, at sa huli ay kay Camila na ngayon ay tila ba nais ng maglaho sa kinatatayuan. Hayaan niyo siyang lumapit. Muling pag-uulit ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mas lalong naging matatag. Dahan-dahang naglakad si Teresa sa gitna ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya ay tila ba isang paglalakbay patungo sa katarungan. Nang makarating siya sa harap ni Rafael at Camila, huminto siya. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Teresa ang bigat ng mga mata ng lahat ng tao sa kanya, ang mga mapanghusgang tingin at ang takot sa mga mata ni Camila. Tumingin si Teresa kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Rafael, hindi ako narito para sa kwintas. Hindi rin ako narito para sa pera mo. Narito ako dahil kailangan mong malaman ang totoo bago mo tuluyang isuko ang buhay ng mga anak mo sa isang kasinungalingan. Nanginginig ang labi ni Camila at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa kwintas sa kanyang leeg. Sinungaling ka! Rafael, don't listen to her. Gagawa na naman siya ng kwento para sirain tayo.
Napatitig si Rafael kay Teresa. Nakita niya ang babaeng minsan niyang sinampal, ang babaeng itinapon niya sa ulan, at ang babaeng tapat na nag-alaga sa kanyang mga anak sa loob ng 10 taon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso ay tila ba naglaho. Magsalita ka, Teresa. Ang mahinang saad ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo. Ano ang katotohanang dapat kong malaman? Huminga ng malalim si Teresa. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandali. Ito na ang huling pagkakataon upang mabawi ang lahat. Ngunit paano niya sisimula ng pagkwento ng walang ebidensya? Paano niya mapapaniwala ang lahat na ang reynang nasa harap nila ay ang tunay na ahas sa kanilang paraiso? Inabot ni Teresa ang kanyang bulsa at mula roon ay inilabas niya ang maliit na robot, ang sirang laruan na tanging sandatang natitira sa kanya. Itinaas niya ito upang makita ng lahat, habang ang bawat mata sa bulwagan ay nakapako sa maliit na piraso ng plastik na tila ba hawak nito ang susi ng kanilang kinabukasan. Alam niyo ba kung bakit sira ang laruang ito? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Dahil ito ang naging saksi sa bawat luhang ibinuhos ni na Miguel at Sofia sa dilim. Ito ang nakarinig sa mga banta at pananakot na hinding-hindi nyo narinig, Rafael. Napahawak si Camila sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay maputla na tila ba isang bangkay. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Teresa ang paglapit ni na Miguel at Sofia sa kanyang tabi. Ang mga maliliit na kamay ng mga bata ay kumapit sa kanyang bestido, isang tahimik na suporta na mas malakas kaysa sa anumang salita. Ano ang susunod na sasabihin ni Teresa? May lalabas pa ba na boses mula sa sirang robot? O may mas matinding ebidensya pa ang biglang lilitaw mula sa anino ng mansyong ito? Ang bawat salitang lumalabas sa laruang iyon ay tila mga patak ng asidong tumatama sa mukha ng kasinungalingan. Unti-unting binabakbak ang maskara ng isang pusong mapanlinlang. Ang bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga panauhin na kanina lang ay abala sa tawanan, ngayon ay tila mga estatwang hindi makahinga habang nakatingin kay Teresa na nakatayo sa gitna ng liwanag. Hawak niya ang sirang robot, ang tanging saksi sa dilim. Teresa, tama na ang drama na ito. Guards, bakit hindi niyo pa siya ilabas? She's mentally unstable. Look at her. Sinisira niya ang gabi nating lahat. Ang sigaw ni Camila. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Sinubukan niyang lapitan si Teresa upang hablutin ang laruan, ngunit isang mabilis na pagharang ang ginawa ni Rafael. Hayaan mo siya, Camila. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng laruang yon. Ang boses ni Rafael ay mababa. Parang isang paparating na unos. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na mga kamay ng kanyang kasintahan. Dahan-dahang pinindot ni Teresa ang maliit at gasgas na button sa likod ng robot. Sa unang ilang segundo, tanging ingay ng static ang narinig. Napangisi si Camila, isang mapait na ngiti ng tagumpay. Siraan na yan. Guni-guni mo lang ang lahat, Teresa. You're desperate. Ngunit sa gitna ng ingay, biglang luminaw ang tunog. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang boses na punong-puno ng puot at lason. Hoy Miguel! Sofia! Huwag kayong iiyak. Nakakarindi ang mga boses nyo. Akala nyo ba ay may darating na magliligtas sa inyo? Ang nanay nyo, nasa ilalim na ng lupa, kinakain na ng mga uod. At si Teresa? Isang hamak na magnanakaw lang siya na pinatulan ng daddy nyo dahil sa awa. Huwag nyo akong subukan dahil kaya ko kayong itapon sa basurahan gaya ng ginawa ko sa kanya. Ang boses ni Camila ay gumaralgal sa mga speaker ng mansyon dahil palihim na ikinonekta ni Attorney Mateo ang audio file sa sound system ng bulwagan mula sa labas. Ang bawat panauhin ay napaatras, ang kanilang mga mukha ay puno ng kilabot.
Hindi nila akalain na ang babaeng tila anghel sa kanilang harap ay may itinatagong demonyo sa loob. Napatitig si Rafael kay Camila. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang marinig ang pangalan ng kanyang yumaong asawa na hinahamak ng babaeng binalak niyang pakasalan ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Is that really you, Camila? Ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. No, honey. Fake yan. Edited yan ni Teresa. Ginamit niya ang AI o kung anumang teknolohiya para sirain ako. Maniwala ka sa akin. Ang pagmamakaawa ni Camila habang pilit na humahawak sa braso ni Rafael. Ngunit hindi doon nagtapos. Lumapit si Miguel sa gitna. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit ang kanyang paninindigan ay matibay. Hindi iyan edited, Daddy. Narinig namin yan ni Sofia araw-araw. Sinasaktan niya kami kapag wala ka. Ninanakaw niya ang pera namin para sa mga utang niya. Sinungaling ka ring bata ka. Manakasayaya mo. Ang sigaw ni Camila habang pilit na dinuduro si Miguel. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumaba si Doña Imelda mula sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Lumapit siya kay Camila at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Isang matinding tensyon ang namayani nang abutin ng matanda ang leeg ni Camila. Ang hiyas na suot mo, ang kwintas na naging dahilan ng pagpapatalsik mo kay Teresa. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang hatol ng kamatayan. Biglang hinablot ng matanda ang kwintas mula sa leeg ni Camila. Sa isang iglap, ang mga kawit nito ay bumitaw at ang mga brilyante ay nagkalat sa sahig, naglalabas ng tunog ng pagbagsak ng mga kristal. Peke ang kwintas na ito, Camila, dahil ang tunay na kwintas ay itinago ko bago mo pa man ito makuha. Ang suot mo ay ang pain na inilatag ko para makita ko ang tunay mong kulay. Ang saad ni Doña Imelda. Napaatras si Camila. Ang kanyang mukha ay maputla na tila ba na wala ng dugo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Alam niyang tapos na ang kanyang laro. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng ambisyon ay biglang gumuho sa isang iglap. Lumingon si Rafael kay Teresa. Nakita niya ang babaeng asul ang bestido, nakatayo kasama ang kanyang mga anak. Ang bawat patak ng luha sa mukha ni Teresa ay tila ba sumasalamin sa lahat ng pagkakamaling nagawa ni Rafael. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng hiya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rafael, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Bit-bit ang isang warrant of arrest. Camila Santos, you are under arrest for financial fraud and child abuse. Ang boses ng pulis ay bumasag sa huling pag-asa ni Camila. Gumalaw ang mga posas. Lumilikha ng malamig na tunog ng bakal na nagtatama. Habang pilit na inilalabas si Camila sa mansyon, ang kanyang mga gaw at mura ay dinala ng hangin, hanggang sa tanging ang katahimikan na lamang ng hoyhan ang natira sa loob ng bulwagan. Naiwan si Rafael na nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Teresa at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi sa ginto, hindi sa brilyante, kundi sa katapatan ng isang pusong handang magsakripisyo. Ngunit sapat na ba ang paghingi ng tawad upang mabura ang hapdi ng isang sampal at ang pait ng pagkakalayo? Ang bawat hiyas na kumikinang sa mansyong ito ay tila mga bubog na bumabaon sa aking puso, nagpapaalala sa bawat maling hakbang na nagawa ko sa ngalan ng bulag na pagtitiwala. Ang malawak na bulwagan na kanina lamang ay puno ng mga panauhin at ningning ng karangyaan ay binalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga chandelier ay tila naglalabas na lamang ng malamig at maputlang liwanag, habang ang mga nagkalat na petals ng rosas at basag na kristal sa sahig ay nagsisilbing saksi sa isang gabi ng pagkawasak.
Umalis na ang mga pulis bitbit si Camila, ngunit ang amoy ng kanyang lason ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng tahanan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid. Ang kanyang tuksedo ay gusot na at ang kanyang balikat ay bagsak sa bigat ng hoyhan. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang paningin kay Teresa. Nakatayo ang babae malapit sa pintuan, suot ang asul na bestidong kupas na ngunit puno ng dangal. Sa kanyang magkabilang tabi, sina Miguel at Sofia ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Tila ba siya ang tanging matibay na haligi sa gitna ng gumuho nilang mundo. Teresa, patawarin mo ako. Ang boses ni Rafael ay isang mahina at garalgal na bulong, punong-puno ng pait at pagsusumamo. Humakbang siya ng isa, balak na lumapit at humawak sa kamay ng babaeng minsan niyang ipinahiya. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang umatras si Teresa. Ang bawat hakbang pabalik ni Teresa ay parang isang malakas na sampal sa konsensya ni Rafael, isang distansyang hindi kayang punan ng anumang yaman. Ang pag-iwas na yon ay ang kanyang golden moment, isang pagpapakita na ang katarungan ay hindi nangangahulugan ng agarang paglimot sa sakit. Ang sugat sa pisngi ay mabilis na naghilom, Rafael, pero ang sugat sa tiwala, hindi iyon basta-basta nabubura ng isang gabi ng katotohanan. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may talim na tagos hanggang buto. Hindi ako bumalik dito para sa iyong patawad. Bumalik ako dahil kailangan ako ng mga bata. Ramdam ni Rafael ang paninikip ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga anak, umaasang makakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay isang matinding galit at pagkabigo. Mabilis na iniiwas ni Miguel ang kanyang tingin at lalong isiniksik ang kanyang sarili kay Teresa. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila isang paghuhukom sa kanyang pagiging ama. Rafael, kailangan nating tanggapin na ang mansyong ito ay naging isang kulungan para sa kanila. Ang saad ni Doña Imelda habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Ang kailangan nila ngayon ay hindi ang ginto ng mga Montefalco, kundi ang katahimikan ng isang pusong tunay na nakikinig. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni na Miguel at Sofia. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na marmol na sahig. Hindi niya alintana ang kanyang katayuan bilang isang bilyonaryo. Sa sandaling ito, siya ay isang lalaking nagmamakaawa para sa pag-ibig ng kanyang sariling dugo. Miguel, Sofia, bibigyan ko kayo ng panahon. Handa akong maghintay hanggang sa muli. Ninyong mahawakan ang aking kamay nang walang takot. Ang bansa ni Rafael, habang ang mga luha ay sa wakas ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Teresa sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na pagod. Hindi niya alam kung kailan o paano sila magsisimulang muli. Ngunit alam niyang ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. Ang susunod na kabanata ay tungkol na sa paghilom, isang mahaba at masakit na proseso ng muling pagbuo sa isang pamilyang winasak ng kasinungalingan. Inakay ni Teresa ang mga bata patungo sa itaas na palapag. Iniiwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa hagdan ay tila ba isang paalam sa nakaraan at isang pagtanggap sa isang bagong bukas. Pumasok sila sa silid ni Sofia. Ang bata ay dahan-dahang umupo sa kanyang kama at tumingin sa bintana kung saan ang ulan ay tumila na. Pinalitan ng isang mahinang liwanag ng bukang liwayway. Hinaplos ni Teresa ang buhok ng bata at hinalikan ito sa noo. Matulog ka na, anak. Nandito na si nanay. Hindi ka na muling masasaktan. Bulong ni Teresa. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang mahina at nanginginig na boses ang biglang narinig. Isang tunog na tila ba, isang milagrong nagmula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang nanahimik. Nay, Teresa. Napatigil ang mundo ni Teresa
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nyanig ng dalawang salitang iyon. Ang boses ni Sofia, ang batang hindi nagsalita sa loob ng maraming taon, ay sa wakas ay bumalik. Isang tunog ng tagumpay, isang tunog ng pag-asa, at isang tunog ng pagsisimula ng tunay na paghilom. Napaiyak si Teresa, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na mula sa sakit. Ang bawat patak ay tila isang dalisay na tubig na naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Narinig ni Rafael mula sa labas ng pinto ang tinig ng kanyang anak at doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, napasandal siya sa dingding habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong emosyon ng tuwa at pagsisisi. Sapat na ba ang isang salita upang mabuo ang isang basag na pamilya o ito ay simula pa lamang ng isang mahabang landas patungo sa tunay na kapatawaran? Ang pinakamahirap na paglalakbay ay hindi ang paglayo sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang muling paglapit sa mga taong tayo mismo ang nagdulot ng sugat. Ang sinag ng araw na sumisipsip sa mga bintana ng mansyong Montefalco sa umagang ito ay tila ba may dalang kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi nakakasakit sa mata, kundi dahan-dahang nagpapainit sa naninigas na damdamin sa loob ng tahanan. Ang bango ng kape ay humahalo sa amoy ng bagong luto na bibingka mula sa kusina, isang amoy na matagal nang nawala at ngayon ay muling bumabalot sa bawat pasilyo. Nakatayo si Rafael sa pintuan ng dining room, pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Nakita niya sina Miguel at Sofia na masayang kumakain. Ang kanilang mga tawa ay tila ba musikang muling tumutugtog pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa gitna nila ay si Teresa, maingat na naglalagay ng pagkain sa kanilang mga plato. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kalinga at pagmamahal. Para kay Rafael, ang eksenang ito ay ang kanyang golden moment, isang pagkilala sa katotohanang ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga diamanteng nawala, kundi ang kapayapaang muling bumabalik sa bawat sulok ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Napatingin si Teresa sa kanya at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala na ang puot sa mga mata ni Teresa. Pinalitan ito ng isang malalim na pangunawa. Ngunit nananatili ang isang pader na hindi basta-basta maaring tibagin ng isang gabi ng pagsisisi. Teresa, maaari ba akong makiupo? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay mahinhin at puno ng pag-aalinlangan. Tumango si Teresa at dahan-dahang inurong ang silya para sa kanya. Siyempre Rafael, bahay mo ito. Ang bawat subo ng pagkain ay tila ba isang paglunok sa hoyhan na nananatili sa lalamunan ni Rafael. Tumingin siya kay Sofia, na ngayon ay tahimik na kumakain ng kanyang paboritong kakanin. Ang bata ay tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na ito napaigtad o umiwas. Bagkus, dahan-dahang inabot ni Sofia ang isang maliit na piraso ng bibingka at inilapag ito sa plato ni Rafael. Kain, Daddy. Ang bulong ni Sofia, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagpabuhos muli ng luha sa mga mata ni Rafael. Hindi mapigilan ni Rafael ang kanyang emosyon. Napayuko siya sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa bawat hikbing, pilit niyang pinipigilan. Patawad, Sofia. Patawad, Miguel. Patawad, Teresa. Maraming taon ang nasayang dahil sa aking pagkabulag. Akala ko ay pinoprotektahan ko kayo, pero ako pala ang mismong sumisira sa inyong mga pangarap. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng nakaraan. Hindi sapat ang salitang patawad, Rafael. Alam nating lahat yon. Pero ang pagsisimula ay hindi naman kailangang maging mabilis. Kailangan nating ayusin ang mga sarili natin bago natin maayos ang pamilyang ito. Inilahad ni Rafael ang kanyang plano. Isang plano na hindi tungkol sa mga negosyo o korporasyon. Pupunta tayo sa therapy, Teresa. Ako, ang mga bata.
Kailangan nating gamutin ang bawat pilat na naiwan ni Camila. At ikaw, hiling ko ay manatili ka rito. Hindi bilang isang katulong, kundi bilang bahagi ng aming buhay. Bilang ang babaeng tumayo sa gitna ng unos para sa aking mga anak. Nang marinig ang salitang therapy at ang pangakong pagbabago, naramdaman ni Teresa ang isang malaking pasan na tila ba dahan-dahang nawawala sa kanyang mga balikat. Ito ang katarungang matagal na niyang hinahanap, hindi ang pagkakakulong ni Camila, kundi ang paggising ni Rafael sa katotohanan. Lumipas ang mga araw at ang mansyon ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga mapuputi at manipis na tela na nagpapapasok ng liwanag. Ang bawat sulok ay muling napuno ng mga laro at kwentuhan. Ngunit sa gitna ng pagbabagong ito, isang hapon ay nakatanggap si Teresa ng isang liham mula sa bilangguan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay ang huling mensahe ni Camila, isang mensaheng tila ba gustong muling sumira sa kapayapaang pilit nilang itinatayo. Ang bawat salita sa papel ay puno ng poot, nagbabanta na hindi pa tapos ang lahat at may isa pang lihim na maaring magpabagsak muli sa mga Montefalco. Isang lihim tungkol sa tunay na dahilan ng kamatayan ni Liza na tanging si Camila lamang ang nakakaalam. Napatulala si Teresa habang hawak ang liham. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Mas matindi at mas nakakapanindig balahibo. Tumingin siya kay Rafael na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa hardin. Dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa liham na ito? O dapat ba niyang harapin itong mag-isa upang hindi na muling masaktan ang lalaking nagsisimula pa lamang bumangon? Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila ba isang babala. Ang bagyo ba ay tuluyan nang lumipas? O ito ay pansamantalang katahimikan lamang bago ang huling pagtama ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan? Ang katotohanan ay parang araw. Maaari itong matakpan ng makakapal na ulap ng kasinungalingan, ngunit kailanman ay hindi ito mapapatay ng kadiliman. Nakatayo si Teresa sa tapat ng rehas sa loob ng bisita ng bilangguan. Ang amoy ng luma at malamig na semento, hinaluan ng amoy ng disinfektante, ay tila ba sumasakal sa kanyang hininga. Sa harap niya, nakaupo si Camila. Wala na ang maringal na bestido, wala na ang kislap ng mga diamante. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng mga preso at ang kanyang mukha ay maputla, tuyot at puno ng pait. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Tila ba naghahanap pa rin ng paraan upang makapanakit. Akala mo ba ay panalo ka na, Teresa? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa nakuha mo muli ang tiwala ni Rafael? Ang boses ni Camila ay isang malamig na halakhak na walang bakas ng saya. May isang bagay na hindi mo alam. Isang lihim na dinala ni Liza sa kanyang hukay at ako lamang ang nakasaksi sa huling sandali ng kanyang pagdurusa. Huminga ng malalim si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, kung saan nakatago ang huling habilin ni Liza na nakuha niya mula sa lihim na drawer. Hindi ako narito para makipaglaro sa iyo, Camila. Narito ako para tapusin ang lahat ng ito. Ano man ang sabihin mo, hindi na nito mababago ang katotohanang ikaw ay narito sa likod ng rehas, habang ang mga bata ay ligtas na sa aking piling. Talaga? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang perpektong si Liza ay namatay na may puot sa kanyang puso para kay Rafael? Na sa huling hininga niya, ako ang tinawag niya para humingi ng saklolo dahil hindi niya namatiis ang lamig ng asawa niya? Ang panunukso ni Camila ay tila ba isang lason na pilit niyang ibinubuga. Dahan-dahang inilabas ni Teresa ang lumang sulat mula sa kanyang bag. Iniharap niya ito sa salamin na namamagitan sa kanila. Ang sulat ay may petsang isang araw bago mamatay si Liza. Mali ka, Camila. Dahil bago ka pa man dumating sa buhay nila, alam na ni Liza ang plano mong akitin si Rafael. Alam niya ang bawat galaw mo. Sa sulat na ito, binilin niya sa akin na protektahan ang kanyang pamilya
mula sa isang ahas na nagpapanggap na kaibigan. Hindi siya namatay na may puot, namatay siyang may pag-asa na darating ang araw na magigising si Rafael. Napatigil si Camila. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang huling baraha na balak niyang gamitin upang wasakin muli ang pamilya Montefalco ay naging abo sa harap ng katotohanang hawak ni Teresa. Ang bawat salita ni Teresa ay tila ba isang pako na tuluyang nagpinid sa kabaong ng mga plano ni Camila. Tapos na ang laro mo, Camila. Huwag mo nang madumihan ang alaala ni Ma'am Liza. Ang huling saad ni Teresa bago siya tumayo at dahan-dahang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga hakbang palabas ng bilangguan ay tila ba isang musika ng kalayaan. Paglabas ni Teresa, sinalubong siya ng isang maliwanag na hapon. Sa tapat ng gate, nakaparada ang sasakyan ni Rafael. Nakita niya si Rafael na nakasandal sa pinto habang sina Miguel at Sofia ay masayang tumatakbo sa damuhan sa paligid. Ang tanawing iyon ay ang kanyang tunay na katarungan, isang pamilyang muling nabubuo mula sa mga abo ng pagkakamali. Nagmaneho sila patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan madalas silang mamasyal noong buhay pa si Liza. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila ba isang awit ng paghilom. Isa-isang kumuha ng maliliit na bato ang mga bata. Ang bawat bato ay sumisimbolo sa isang masamang alaala, isang takot, at isang sakit na gusto nilang pakawalan. Itatapon natin ang mga batong ito sa dagat, Nanay Teresa. Ang boses ni Sofia ay malinaw at puno ng sigla, para hindi na sila muling bumalik sa ating puso. Lumapit si Rafael kay Teresa. Ang kanyang mukha ay payapa na at puno ng pasasalamat. Salamat, Teresa. Salamat sa hindi pagsuko sa amin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa dalampasigan. Sa buhanginan, binuo nila ang isang malaking hugis ng puso gamit ang mga puting bato. Hindi ito gawa sa ginto, hindi ito kumikinang tulad ng mga diamante. Ngunit sa bawat batong inilagay nila, naroon ang bigat ng kanilang katapatan at ang tibay ng kanilang pagmamahal. Habang lumulubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Tila ba isang obra maestra na ipininta ng tadhana. Ang bawat hagupit ng hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at ang init ng muling pagtatagpo. Sa gitna ng tahimik na dalampasigan, naramdaman ni Teresa na ang kanyang misyon ay natapos na. Hindi na siya ang katulong na kailangang yumuko. Siya na ang nanay sa puso na magsisilbing liwanag ng tahanang Montefalco. Ang bagyo ay tuluyan nang lumipas, at sa bawat alon na dumarating, dala nito ang bagong simula ng isang pamilyang hindi na muling mababasag ng anumang kasinungalingan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba isang hanging amihan na dahan-dahang nagpapatuyo sa mga basang kalsada pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang mansyong Montefalco ay hindi na ang malamig at nakakatakot na palasyong gawa sa ginto at mahihigpit na batas. Ngayon, ang mga bintana nito ay palaging nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at ang bango ng mga bulaklak sa hardin na bumalot sa bawat silid. Ang bawat sulok na dati ay puno ng takot ay napalitan na ng mga drawing ng mga bata, mga litrato ng tawanan, at ang hindi mawawalang amoy ng bagong lutong bibingka. Sa dalampasigan ng kanilang bahay bakasyunan, nakaupo si Teresa sa isang banig, pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw. Wala na ang kanyang lumang apron. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang tabi, si Sofia ay masayang kumakanta ng isang himig na siya mismo ang kumata. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Isang himalang patuloy na nagpapasalamat si Teresa sa bawat gabi ng kanyang pananalangin. Si Miguel naman ay abala sa pagbuo ng isang kastilyong gawa sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang tinutulungan siya ni Rafael.
Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Teresa at naupo sa kanyang tabi. Hindi na siya ang bilyonaryong laging nakakunot ang noo at abala sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay payapa na at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Teresa, isang mahinahon at magalang na pagpisil na nagpapahiwatig ng kanyang walang hanggang pasasalamat. Teresa, tinitingnan ko ang ating pamilya ngayon at hindi ko mapigilang maisip kung gaano ako kapalad. Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay parang isang marahang alon na humahaplos sa pampang. Iniligtas mo kami sa gitna ng kadiliman. Hindi mo lang ibinalik ang boses ni Sofia, ibinalik mo rin ang puso ko sa tamang pintig nito. Ngumiti si Teresa, ang kanyang golden moment ng ganap na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, Rafael. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakataong muling mabuo ang mga bagay na inakala nating tuluyan nang nawasak. Ang bawat bato na itinanim natin sa dalampasigang ito ay naging pundasyon ng ating bagong tahanan. Sa malayo, nakatayo si Doña Imelda sa beranda, nakatingin sa kanila habang may hawak na tasa ng tsaa. May isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang sa wakas, ang alaala ni Liza ay payapa na dahil ang kanyang mga anak ay nasa ilalim na ng kalinga ng isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang busilak na puso. Wala na ang poot, wala na ang lihim, at wala na ang pait ng pagkakamali. Ang mga bata ay tumakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang mga maliliit na kabibe na nakuha nila sa buhanginan. Nanay Teresa, Daddy, tingnan niyo po, ang ganda ng mga kulay nila. Ang sigaw ni Sofia habang ipinapakita ang kanyang nahanap. Inakap ni Teresa ang mga bata. Ramdam ang init ng kanilang mga katawan at ang bango ng kanilang pagkabata. Sa sandaling iyon, alam ni Teresa na ang kanyang paglalakbay ay narating na ang kanyang hantungan. Hindi man siya ang biological na ina ng mga batang ito, siya ang nanay sa puso na nagturo sa kanila kung paano muling magmahal at magtiwala. Ang aral ng kanilang kwento ay malinaw na nakasulat sa bawat alon ng dagat. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga pader na gawa sa bato at hiyas, kundi sa pamamagitan ng mga hibla ng katotohanan, sakripisyo, at ang lakas na magpatawad. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaang nararamdaman mo kapag alam mong ang mga taong mahal mo ay ligtas sa iyong piling at ang bawat pagkakamali ng kahapon ay naging hagdan lamang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot tanaw, ang kalangitan ay napuno ng mga bituin, tila ba mga diamanteng ikinalat ng langit, upang saksihan ng isang pag-ibig na hindi kailanman mababasag. Ang bagyo ay tapos na, at ang tanging natitira ay ang awit ng pasasalamat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dito nagtatapos ang kwento ng mga Montefalco, ngunit dito rin nagsisimula ang kanilang walang hanggang paghilom. Dahil hanggat may isang pusong handang magmahal ng tapat, laging may pag-asa sa bawat bukang liwayway. At sa bawat bukang liwayway na yon, baon natin ang aral na ang pag-ibig ay mas matamis at mas matibay pagkatapos ng isang mapait na ulan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito ng pamilya Montefalco. Habang binubuo ko ang bawat linya sa kabanatang ito, lalo na ang mga sandaling pilit na dinudurog ang dangal ni Teresa sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ko ang bawat pintig ng sakit at ang bigat ng kanyang bawat hikbi. Ang bawat salitang aking isinulat ay parang isang sugat na unti-unting naghihilom. Ang kwentong ito ay hango sa mga lihim na sakripisyo ng mga totoong kababaihang nakapaligid sa atin, mga nanay, yaya, at mga babaeng tapat na nagmamahal kahit na ang tanging ganti sa kanila ay kawalan ng tiwala at sakit. Ang pag-ibig ay parang isang maliit na mitsa sa dulo ng isang mahabang gabi.
Maaari itong manginig sa hihip ng malakas na hangin, pero hinding-hindi ito mapapatay hanggat may pusong handang magsilbing kalasag. Ang pagpapatawad naman ay parang pagtatanim ng isang binhi sa gitna ng tuyot na lupa. Mahirap at masakit sa simula, pero ang bunga nito ay ang kapayapaang magbibigay ng liwanag sa ating dapit hapon. Nais kong ipaalala sa inyo na sa likod ng bawat unos, laging may bahaghari na naghihintay. At sa likod ng bawat sakripisyo, laging may katarungang darating sa tamang panahon. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay sa gabing ito, nais kong iwanan ng isang mahalagang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, matapos ang lahat ng pang-aapi, sampal, at hoyhan na idinulot ni Rafael, kaya mo rin bang magpatawad ng ganoon kabuo? Kaya mo rin bang muling buksan ang pintuan ng iyong buhay sa taong naging dahilan ng iyong pinakamatinding pagluha? O mas pipiliin mo bang magsimulang muli ng mag-isa? Ibahagi niyo po ang inyong mga damdamin at opinyon sa aming comment section dahil ang inyong mga kwento ay bahagi rin ng aming inspirasyon. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng kahit kaunting bakas at aral sa inyong mga puso, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot na mga kaluluwang naghahanap ng pag-asa at liwanag. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik at hanggang sa susunod nating muling pagsasama sa mundo ng mga kwentong nagpapaiyak, nagpapatawa, at nagpapahilom ng ating mga sugat. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat.